Actually, nung una medyo hindi pa siya ganun ka, kumbaga, hindi yun ang priority niya talaga sa buhay. Hanggang sa nakilala niya si Jo, si Dingdong. Kaya, pinaniwala siya dun sa isang fairy tale na, masarap pala magmahal. Ganito pala yung bumuo ng isang pamilya. Kaya lang, alam the way. Oo, along the way, may nangyayari talagang mga lubak, nagkakaroon ng mga problema. So, mapapanood po natin dito kung paano nila i-handle mag-asawa ang mga nangyayaring hindi natin gusto talaga sa buhay, na talagang napakasakit din naman. Hanggat nagmamahal ka, di ba, huwag kang susuko. Yes, dito naman po ang playing Brian. Si Brian naman po ay isang taong dumating sa buhay ni Anne nung medyo malungkot siya at bilang na-attract siya doon at syempre parang gusto niyang mapasaya si Anne. Parang true to life pala to. Then, na-in-love siya along the way. Isa naman si Joff. Joff. Bale, naniniwala siya sa isang parang ideal setup ng isang pamilya. So, ginusto talaga niyang magkaroon ng asawa. Pero again, along the way nga, nagkaroon ng maraming problema, temptations. Kaya nasira yung pamilya and doon mag-uumpisa kung bakit magkakaroon ng lamat yung relationship nila ni Anne. Magagaling sila eh. So, I didn't have any hard time. Unang-una, I got so excited to have the three of them there. Secondly, to do a film like this again on relationships kasi matagal kong hindi nakagawa ito mga pelikula ganito. Very relatable na siya dahil hindi ko naman naitago yung mga naging karelasyon ko. So, alam naman na, naging open book naman na talagang nagkaroon ako ng mga boyfriends at heartaches, at happiness, breakups, sadness, rainbows, unicorns. But then again, yun nga. So yun, doon naman po papasok yung lahat ng sakit din na nangyari syempre sa past nagamit ko naman. Nagsasorry nga ako sa, diba? Sabi ko nga, sorry. Kasi dati pag nakakita ako, sabi ko lang, ay, ano ba yan? Ngayon, may chance akong sampalin yung character ni Joe. Nasampal ko sa sorry hindi ko sinalabas dati. It's pretty close dahil, parang may mga circumstances rin sa buhay namin, sa buhay ko, na parang syempre na-attract ka sa babae or na-in-love ka sa babae, pero at the same time, parang kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng pilitin yung taong mahalin ka. Kaya, ayun, pero yun nga, I can relate to the film kasi kumbaga it's not a story about, it's a story about the relationship or relationships that parang feeling ko each generation can relate to. Pangatlo. Bale, pangatlong beses namin ngayon na magkasama. Inuminate natin dong yung dalawa pa. Una yung si Kudamano, One More Try, tapos ito. Lahat blockbuster. Pero yun, iba-iba yung tema. Ay, hindi. Yung One More Try, halos pareho din. Oh. Pero siyempre, magmula noon, siyempre ilang taon na rin ang kalipas, ang dami na rin nangyari. And, iba rin yung requirement sa amin as actors dito sa material na to. So, ako very, very happy ako that this came at this time in our lives. Kasi it talks about so many things eh. And normally kasi kapag mga ganitong klaseng subject matters, nagiging taboo siya pag-usapan, lalong-lalo na may palabas. And we're happy to portray roles na pwede makapagbigay ng enlightenment sa ganitong klase mga situations in relationships. And I'm very happy and honored to do it again with Angelica. And of course, this time with Paolo under the direction of Direk Mario. Mas mahirap yung naging trabaho namin this time. Kaya siguro masasabi ko na sa like kong sinasabi na ang galing-galing ni Dingdong, ngayon ko lang talaga, ito nung sinasabi hindi ko na-appreciate before, pero grabe yung nag-dawn sa akin, grabe yung realization ko na wow, ang husay. Yung para akong, minsan yung mga ginagawa siya, tapos ako yung natutulala na lang na, ano nangyari? Sa galing yun? Kasi nga, siguro dahil may mga bagong eksena kaming ginagawa na hindi pa naman namin din talaga nagagawa before. And
nakita ko talaga yung ang pleasant niya ngayon. Mas pleasant siya, mas maaliwala siya ngayon, tapos madaldal na siya ngayon, nakipagkwentuhan na siya. Dati tulala lang yan eh, ngayon. Tapos tumatawa lang ganyan. Ngayon nagtatanong na siya sa akin ng mga gay lingo, ganun. Tinuturuan ko na siya. Tuloy na ka pa naman. Oo, ayan. Ako, wala akong nag-i-enjoy akong kasama si Angelica kahit off-screen. Kasi yun nga, parang minsan tahimik lang siya, minsan parang ako yung nape-pressure na mag-isip ng topic para mapag-usapan namin. Yun, pero ayun, maganda naman, parang masaya lagi siyang may mga kinakanta sa set na nakakatawa. Siyempre on screen, nakakabilib. So nice to work with someone na kaharap mo pa lang, tinitingnan mo pa lang, nadadala ka na, napapaniwala ka na. At nga, syempre, gandang-ganda ka na rin. Napapaniwala ka kagad sa gustong sabihin ng character na sa eksena. So I'm very blessed actually to work with two very good actors. Yung katangahan, matatapos din yan, may hangganan yan. Parang pagmamahal, may hangganan yan. Walang forever, Mars. Talaga? Pagmamahal may hangganan para sa'yo? Feeling ko hindi. Wala. Ano? Wala, hindi yan, forever. Walang forever. Oo, pwede ka naman magmahal na mahal mo lang. Kahit di ka mahal, ikaw mahal mo lang. So forever yun, di ba? Forever mo siyang mahal. Ay, forever. Hindi. Wala pang nakakapagpaniwala sa akin. Na kaya kong isurrender lahat at pagsisilbihan ko siya habang buhay. Siguro kasi ngayon nasa stage ako na ako lang muna. Pagsisilbihan ko muna yung sarili ko. Mamahalin ko muna yung sarili ko. So, kaya hindi ko pa siguro nakikita na i-dedicate ko yung sarili ko. Hindi ko pa siya kaya ibigay ng buong buo. Kaya hindi ko pa masagot yung tanong mo na kaya kong ikasal. Magtitira sa sarili. Hindi ka Yun ang ginawa ko, nagtira. Oh. Oo, mali yata yun eh. Sabi mo makinig sa magulang, mali pala. Ano ba? Kaya yung susunod ko, hindi ko na ulit susundin, buo na naman, ganun. So mali yung magulang. Ewan ko kung anong strategy na ginagamit ko, Mars. Lahat binigay ng todo, hindi masyado. Mali rin. Oo. Nagtira mali pa. Ay, nagtira mali pa rin. Ako na siguro may problema. Ikaw talaga. Malamang ikaw na yan. Siguro klaro-klaro na lang na malinaw yung hugot ng character sa sobrang lakas ng impact. And para sa akin, ako nagpapasalamat ako ng ganun kasi syempre minsan ko lang maranasan na hindi makarinig, di ba? So, okay na. Hindi makarinig, nabingi ka. Konting ganun. So, minsan lang yun, di ba? Bakit hindi? Tsaka hindi, syempre, mas naging authentic yung eksena pag gano'n. And kami mga actors yun na na-appreciate namin.